tama po ba yung sinasabi ng karamihan na di baling mataba basta malusog? Ano po ang masasabi niyo about this? Well, hindi tama 'yon, ano. So kapag ang ating mga anak or ating mga kaibigan ay mataba, hindi ibig sabihin po malusog. In fact, maraming sakit or maraming karamdaman na ang sanhi ay obesity or katabaan. So hindi ho natin ini-encourage na maging mataba dahil hindi ibig sabihin ng mataba malusog. I see. Okay, and I'm sure confused yung ating mga viewers. Ano ba yung difference ng pag sinabing overweight lang versus kung obese na? So meron po tayong tinatawag na body mass index or BMI. Yan po ay mga numero ng timbang, weight in kilograms, at saka yung ating tangkad, yung height in meter square. At kapag kinuha natin yung numero na numerator over denominator, meron ho tayong number na tinitignan. So kapag ang number po ay over sa 25 dito sa atin sa Pilipinas, yan po ang tinatawag na obese na. Pero kapag ang number po ay between 23 to 24.9, yan po yung tinatawag na overweight. So the higher the kilograms, the higher the chance that a patient will be called obese. I see. Okay. And ano ba yung mga causes sa pagkakaroon ng excess weight, Doc? Kasi lagi nilang binibinan, ako, nag-overeating. So, is it basically environmental factors or may genetic component din po ito? So, yeah, parehong importante ito. Merong genetic component at saka meron ding environmental component. Sa environmental, mahalaga po yung mga kinakain po natin at saka yung ating activity, no? Pag sinabing example is sedentary living or hindi masyadong nag-e-exercise, laging nakaupo, lalo na kapag nagtatrabaho tayo, for example, sa office, buong araw nakaupo, or kapag nasa bahay naman, walang ginagawa kung hindi manood lang ng TV, then yan po yung tinatawag natin na sedentary lifestyle. Kapag ganyan po at mahilig kumain ng maraming mga matataba or maraming carbohydrate, nagiging mas prone ho tayo sa obesity. I see. No, ang hirap nga kasi especially, Doc, no, kung kunyari, parang puro pang build up ng weight and then walang effort, no? I mean, at least to lose. Paano kaya, Doc, pagka kunyari, lahat na ng efforts na i-exert na, lahat na ng klase ng diet tinry, okay, so basically, yung tinatawag nila nag-diet, nagbawas na ng calorie intake, and then, lahat ng lifestyle modifications na try na rin, ano pa ba yung pwedeng treatment option para po sa pasyente who is either overweight or more so obese? So, mahalaga na magabayan po tayo ng mga professionals, no? So, meron tayong mga nutritionist or dietitian na makakatulong sa atin. Kasi kung minsan, akala natin tama na yung ginagawa nating diet, pero yung pala marami pa tayong mga nakakain na maaaring nakakataba sa atin. So, unang-una pa rin yung sana sigurado tayong tama yung kinakain natin and our dietitian or nutritionist can help us. Now, kapag talagang hindi pa rin na-achieve yung weight na gusto, meron pong mga gamot na pwede tayong gamitin. At kapag gano'n naman po, kailangan natin kumonsulta sa ating mga doktor.